Hi, this is Longer in Canada. Sino bang mag-aakala na sa ganito kagandang weather ay mag-snow bukas? So sinusulit ko na habang nag-aantay sa bus, no? Sinusulit ko na ang sarap ng init. Nakakatakot yung forecast next week. Siguro ito na yung pinakamalamig na temperature na may experience ko. Sa forecast nakikita ko negative 25. So pwede pang magbago yon, pwede pang mas bumaba or tumaas man. So kailangan ko mag-prepare. Kailangan bumili ng mga medyo quality na mga gloves or mga thermal pants or thermal shirt. A few moments later. Oh my God. Grabe lamig. Grabe. Puting-puti. Napakaliwanag. Kasi balot ng snow lahat. Wow. Dito nga nyo, naririnig nyo. Grabe. Ito yung pinaghahandaan ko. Kasi nung last December, parang lahat nabigla eh. Hindi gaanong bumagsak yung snow. Parang ilang beses lang bumagsak yung snow. In-expect nila December 25 dapat makapal na yung snow yung Christmas, pero halos walang snow na bumagsak. Kaya lahat nabigla doon, no? Parang weird daw sa first time daw na walang bumagsak ng snow nung December 25 or Christmas. Sabi daw nila dapat nung panahon nun dapat napakakapal na daw yung snow, pero weird, napaka weird daw kasi wala pang snow na bumagsak hanggang sa New Year. Halos wala, madalang lang. Kaya first time daw, no, sa history, sabi ng mga kasamahan ko dito, na ang weird ng panahon. So siguro climate change talaga. Pero ngayon, no, ito yung pinaghahandaan ko kasi 10 days, 15 days forecast. Halos yung pinaka mababang temperatures na nasa negative 30. Kaya ngayon pupunta ako ng Walmart, no. Maghahanda ako, bibili ako ng medyo quality na mga winter pants, gloves. Maghahanap ako doon kasi hindi rin basta-basta talaga eh. Tulad kahapon, na-delay yung bus. Grabe, napakalamig. Halos masakit na sa paa saka sa kamay. Ngayon yung temperature is nasa negative 12. Medyo kayang-kaya pa na lumabas at saka mag-vlog kagaya nito, pero kung nasa negative 35 na, siguro kailangan na talagang ng kapal talaga, na napakakapal talaga ng mga gloves saka mga winter pants. So ito yung paligid pag nag-snow. Nakikita nyo may mga part na nasa shovel na, kasi dapat daw pag sa harapan ng bahay mo dito, kailangan mong i-shovel yung daanan mo sa harap ng bahay mo, kasi pag may nadulas daw, ikaw yung magbabayad. Hindi ko alam saan ako dadaan dito. So saan ba? Pag normal lang ng sapatos dito yung gagamitin mo, wala ka, talagang madudulas ka or magbabasa yung sapatos mo. So kailangan mo talagang
araw-araw kailangan mo talagang tignan yung forecast. Sa Pilipinas, no, or sa ibang lugar, hindi natin na ginagamit yung Google or yung weather forecast. Dito dapat mo siyang gamitin araw-araw para makapaghanda ka. Dito sa Canada or sa lugar na yung weather ay kagaya nito, kailangan mo talagang gamitin yung weather forecast para makapaghanda ka. Kung hindi, ikaw talaga yung magsasuffer. Ito yung paligid, share ko sa inyo. Puting puti. So nandito na tayo ngayon. Saan tayo ng bus? Ito yung bagong bus na bus stop na nilagay nila. Mas convenient to sa akin. Kasi isang sakayan na lang ako. Grabe. Ito yung mahirap pag may mga delayed sa bus kasi maninigas ka talaga sa lamig. Yun, naka-out na nga tayo at nabili na natin yung winter pants. So much better na yung pakiramdam natin, no? Kahit sa ganitong lamig, nagna-negative temperature, pero ano na, komportable na tayo. Medyo okay na. Gloves na lang ang kailangan ko. Nung nakaraan medyo naninigas pa ako sa lamig kasi pag natagalan ka ng more than 5 minutes mararamdaman mo na talaga maninigas ka na sa temperature na negative 5 or 10. Pero sa suot ko ngayon medyo komportable na, kayang-kaya na magantay. So yun, mag-aantay ako ng almost 10 minutes sa bus kasi yun na nga, minsan nag-early yung bus, so kailangan tayo maglaan ng oras talaga. May mga bus stop minsan na may mga glass, minsan naman walang glass, kagaya ng bus stop na inaantayan ko na wala siyang glass. Medyo malamig, pero pag may glass yung bus stop, medyo nakakabawas siya sa lamig kasi covered ka So ito na yung dinadaanan ko, at ito yung bus stop. So wala siyang glass, dito ako nag-aantay. Medyo walang gaanong order customer sa mga ganitong araw. Mga weekend sa kanila is slow days. Baliktad naman sa Pilipinas, no? Yung mga ano talaga natin dyan, yung mga rush hour is Saturday, Sunday o weekends. So pag mga weekdays is slow lang. Pero dito baliktad, weekdays medyo marami, especially Thursday and Friday. Saturday, Sunday walang gaano. Pero makakaupo, tignan mo. Puno ng snow yung upuan ko. Kaya tayo ka lang. Kailangan mo lang tumayo muna. Okay.
kakababa lang natin sa pangalawang bus. Ito naman, antayin na naman tayo. So tayo na naman ulit mag-isa at magmuni-muni na naman. Ito yung kagandahan pag nag-snow, no, paggabi. Makikita nyo, no, napakaliwanag kasi puti lahat eh. Puti lahat yung paligid, kaya maliwanag siya kung sa yung maliwanag yung paligid. Kadahilanan na snow nga, puti yung daan, puti yung lahat ng paligid. So ito yung paligid ko, no, paggabi. So nakasakay na rin tayo ng bus after 15 minutes. Thank you so much. So, bumaba na tayo sa pangalawang bus. So, kailangan na lang ako maglakad ng 5 to 7 minutes pupunta sa nirerentahan ko. So, yun. Kung narinig nyo, no? Bago ko sumakay sa bus, nag-hi ako. Hello. Good morning. No? Greetings. Tapos magbaba ako, sorry, napakagilaw. Pagbaba ko, nagsasabi talaga ako ng thank you, no? Thank you so much. Kaya ko ginagawa yon kasi minsan may nagsabi sa akin na, no, alala ko yung sinabi sa akin ng isang kaibigan ko, no, co-workers ko rin. Hindi ko to makakalimutan. Sabi niya sa akin, kasi tinanong ko siya, ba't palagi siyang nagsusorry sa akin? Kahit ako naman yung may kasalanan. Minsan nung natatamaan ko siya na hindi ko sinasadya, parati siyang nagsasabi ng sorry. Sabi niya, this is Canada, bro. We need to preserve the culture of Canada. Sabi ko, wow. We need to say thank you, sorry, or help each other, no? So grabe, natamaan ako doon. Sabi niya, hindi pwedeng, ito daw yung dahilan na nag-migrate siya sa Canada. Yung culture nila, kaya wag daw naming hayaang mawala ito, no? Naalala ko nga eh, sorry, ano lang to, kita ko lang sa Facebook, sorry sa nakita ko lang to, ewan ko totoo to, I hope hindi. US daw, pag may Black Friday, halos nagpapatayan yung tao na nag-aagawan, no? Ito yung ibig sabihin ng nag-aagawan sa sale. Pero kung sa Canada daw, sorry, you first, yun daw yung ginagawa. Pero sa US daw halos nag-aaway na, nagpapatayan na, no? So ano lang yun, memes lang yun, no? Nakita ko lang. So no offense po sa US. Ano to, memes lang to, no? Nakita ko lang sa Facebook. Kaya yun. Ito yung ano talaga pinanghahawakan ko, no? Kailangan magsimula sa atin eh. Sa sarili natin. Yung kultura talaga. So sana, no? Sana hindi mawala to hanggang ilang henerasyon, no? Mananatili sana to yung kultura nila. Ito yung isa sana gustuhan ko talaga sa Canada. So malapit na ako. Maginaw na, kailangan ko munang patayin.